Alam po ninyo, hindi lang ho yung nangyayari na mga shooting, karahasan sa mga eskwelahan na involve ay kabataan ang hindi maganda na hindi ko alam kung bakit sila nagkaganyan. Ngayon din po, lumalabas ang mga matitinding mga pamimersonal at pag-atake sa mga kasamahan or mga nasa gobyerno pag hindi ka panalig, pinipersonal. Katulad po nung sinasabi ni Marcoleta, Senador Marcoleta, na higit pa raw sa Judas ang maghuhudas. Ang maghuhudas daw sa kanila higit pa sa Judas na kasamahan. Pero walang epekto yan dahil yung pong si Escudero, Senador Escudero at Villanueva ay nanindigan na sila magtrabaho para sa bayan. Kahit pa ituring silang Judas dahil sila umalis dun sa minority. Akalain nyo, ngayon lang ito nangyayari. Nung araw, napakataas ng level ng usapan, respeto sa isa't isa, lalo na ang mga congressman at senador. Merong parliamentary courtesy, kanilang ginagawa nila. Decorum, ibig sabihin, dapat. Dahil sila nga ay national official ng bansa, ang kailang sinasabi, anumang oras, sa radyo, TV, sa social media at iba pa, ay nadidinig ng taong bayan. Sila ay dapat isang magandang halimbawa sa pananalita, sa ugali, sa prinsipyo at pagrespeto sa kapwa. Pero ngayon pong panahong ito, o actually mula pa noong 2016, 2025 nag-umpisa na yan, nung kampanya pa lang ng 2025. Alam naman natin, huwag kayong magagalit, pero on record naman, si dating Pangulong Duterte, noon ay dating mayor, kandidatong pagiging presidente ng 2016, talagang marami tayong narinig na kakaiba ng mga statement sa mga political rally at kampanya niya. Puro pagbabanta, may pagmumura, lahat ng mga sinasabi niya, ay sabi niya walang pakialam siya. Hanggang sa nung siya ay maging Pangulo, lalo pang tumindi ang kanyang mga sinabi. Ngayon na hindi na siya Pangulo, ganun pa rin ang kanyang mga sinasabing talagang mga below the belt, kawalan ng respeto sa aking pong opinyon. Tapos hanggang sa nakulong. Ngayon yung mga kanilang kapanalig, politiko man o sibilyan, supporters na kung saan nanggagaling, ganun din ang galawan. Hindi po maganda yun eh. Hindi ko alam kung paano nila ipamamana yun sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, anak at apo, na yung ganyang mga lingwahe, pag-aabuso sa kapwa, mga panalitang hindi dapat sabihin ng mga personalidad. Ewan ko kung bakit. Talaga bang yan ang kanilang gustong gawin mula noon hanggang ngayon? Na dati sa kasaysayan po ng ating bansa, walang ganyan. Nung panahon ng Marcos administration, bago pumasok ang Cory, Ramos, Estrada, Gloria, and Aquino, wala naman hong murahan, walang pagbabanta, walang mga hudas tayo naririnig, walang kung mga BO-BO, walang kung ano-ano mga lingwaheng talagang hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino, dahil ang mga Pilipino ay makatao, makadiyos. Yan ang identity natin sa buong mundo. Madasalin ng Pilipino, nagbabasa ng Bible, naniniwala sa ating Panginoon. Yan ang ating identity ng araw. Pero mula nang nagsimula na itong ganito, na paglapastangan, kinusinti, tinatawanan, pinapalakpakan ninyo ang lahat ng ginawa ni Duterte noong panahon yun. Ngayon wala na siya at nakakulong, lahat ng ginawa niya minana ng iba, ginagaya ng iba, pati mga senador, ganun din ang ginagawa. Isipin mo, sasabihin mo kung higit pa sa Judas ang maghuhudas sa kanila. Para sinabi mo, walang hawak mo sa ilong ang mga kapwa mo, senador. Kaya tama yung sinabi ni Joel Villanueva, senador. Hindi naman pwedeng sila dinidiktahan ng isang tao lang. Hindi naman pwedeng sila'y hawak lang ng isang tao lang. Sila'y lahat ay senador, dapat magtrabaho para sa bayan dahil yun ang sinumpaang tungkulin. Yun ho yung sinasabi ni Joel Villanueva. Bumalik siya sa Senado, nagtrabaho dahil yan ang kanyang sinumpaang tungkulin. At hindi anya pwedeng lagi na lang silang kinokontrol, dinidiktahan ng iisa, grupo o isang tao. So ibig sabihin, itong minority under Cayetano, nakukontrol ni Cayetano. At ngayon sinabi na ni, kahit naman si Escudero hindi na sinabi, ang sinumpaan ko, ang aking sinunod, hindi kung kaninong political party at organization. Tama yun. Kaya ko ito binabanggit kasi ngayon po merong pinag-uusapan. Merong pang tatlo
o baka humigit pa. Meron pa hong 3 na lilipat sa majority. Maninindigan din na kung ano ang kailang sinumpaan na tungkulin sa saligang batas na sila'y magtrabaho, walang kampihan, dapat ang bayan ang kampihan. Meron pong 3 na pwedeng lumipat sa susunod na mga araw. Kaya ako na naging topic ko at pinag-usapan ko itong kailang mga sinasabing hindi magaganda. Baka sabihin na naman nila ganon. Higit na naman sa Judas ang maghuhudas. Hindi ho pagiging Judas. Pasintabi na. Yung manindigan para sa nakakarami. Ang isang elected senador na senador ng Republika ng Pilipinas. Iba yan kaysa sa congressman. Ang congressman, district congressman lang. O party list congressman. Merong limitadong kinakatawan sila. Ang Senado, national. Bakit nga naman magpapahawak sa isang grupo? Na alam mo naman ang dating na kung ano-ano ang mga layunin. So, dapat respeto. Bago kayo respeto, dapat ka-respeto kayo. Diba? Hindi naman tayo nagmamagaling, pero dapat gano'n. Pero yung mga lingwahe na ginagamit nyo, na ikinatutuwa ng inyong mga taga-supporters, hindi naman ho kaila. Sino ba yan? Yan ang ipinamana nung nakaraang gobyerno. Dahil sa kanyang pananalita sa radyo at telebisyon at nagbabiral sa buong mundo yung kanyang mga lingwaheng ginagamit na talagang hindi katanggap-tanggap, pero palakpakan kayo, tuwang-tuwa kayo. Ngayon nakulong, anong magawa nyo? Wala naman. Sariling problema niya kung siya nakulong, wala na makatulong sa inyo. Diba? Tapos kayong mga naiwan dito, karapatan niyo sumuporta, pero iwasan ninyo yung kawalaan ng respeto sa kapwa. Dahil kailanman hindi magtatagumpay ang kasamaan. Hindi magtatagumpay ang kasinungalingan. Ang lalabas at lalabas sa bandang huli, ang katotohanan, ang katarungan na kailangan nating lahat. After all, lalo na sa impeachment trial, lahat tayo ay complainant. Dahil ang pinag-uusapan dito, graft in corruption. Pati kayo mga Duterte supporters, pati kayo mga TDS, kayo rin ay may-ari ng pera na nai-involve sa korupsyon. Betrayal of public trust, kasama kayo. Dapat na nawala ng tiwala. Pero dahil lang yung paniniwala ay hindi, maginoong magino sa inyo, kagalang-galang sa inyo yung pamilya, di bahala kayo. Ako naman, hindi na yung pwedeng pagsabihan. Karapatan ko ito. Una-una, channel ko ito. Pangalawa, obligasyon ko ito. Pangatlo, opinion ko ito. Kaya pag nagalit kayo, kayo lang ang galit. Di ba? Pag makatao ka, tuloy-tuloy yan. Susuportahan ka. Pero kung personal, panlalait, at kung iba pang mga unprofessional na mga galaw, kayo-kayo lang yun. Majority ng Pilipino matino sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Please like and share, subscribe and follow.